ang pagiging self-reliant ng Pilipinas fina-finalize na. Gusto nga rin po ng ating bansa na gumawa at bumuo ng mga armas na gagamitin ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang parehong Kongreso at Senado ay finalize na ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Bill at ngayon nga po ay finorward na ito kay Pangulong Bongbong Marcos upang pirmahan at maging isang ganap na batas. Kapag ang panukala nga pong ito ay naging batas na, ay makakatulong ito upang revitalize ang Pilipinas gamit ang kanilang small at struggling defense industry. Sa pamamagitan ng suporta ng gobyerno para sa technical at financial needs, ang Filipino civilian manufacturers ay makakagawa ng mga armas na magagamit ng ating bansa. Kung maalala nga po natin mga idol, ang Pilipinas ay isa sa kauna-unahang bansa sa Southeast Asia na nag-develop ng sarili nitong mga indigenous defense industry noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1970s. Dito nga po ay nagbunga ang development ng Philippine-made firearms, communications equipment, aircraft, naval crafts, military vehicles, mortars, ammunition at ang pinakasikat na bongbong rocket na ipinangalan pa mismo sa kasalukuyang Pangulo. Ang Philippines defense industry ay halos hindi na nag-i-exist dahil sa introduction ng bagong batas at measurements upang i-reduce ang competitiveness ng Filipino manufacturers. At ang pag-decline nga po ng Philippine manufacturing sector ay nagsimula noong late 1980s hanggang 2000s. Ang batas na ito mga idol ay mag-aalaw din sa paggawa ng Office of Undersecretary for Defense Technology Research and Industry Development. Ito nga po ang magiging responsable sa pagmamanage at pag-administer ng data bank para sa analysis, conducting research at development and technology transfer. Gayun din nga po ang pagpafacilitate sa defense industry promotion, establishing public-private partnerships at pagsettle sa domestic and foreign collaborations. Ito nga po mga idol ay halos kapareho ng South Korea's Defense Acquisition Program Administration o DAPA at ang Singapore's Defense Science and Technology Agency o DSTA. Ang mga ahensya nga pong ito ng dalawang bansa ang in charge sa pagpaplano, procurement, development of defense technology and material at pagmamanage sa defense projects. Mga idol, isang magandang opportunity nga po ito para sa ating bansa na mag-develop ng sarili nitong mga armas at maging self-reliant. Marami nga po ang makikinabang dito tulad ng mga manggagawang Pilipino na magkakaroon ng trabaho kapag gumawa na at nag-develop ng sariling mga armas ang ating bansa. Bukod pa dyan ay makakamura din ng Pilipinas dahil hindi na tayo bibili ng mga armas mula sa mga banyagang bansa. Kailangan na nga pong mag-adapt ng Pilipinas sa mga kapitbahay nitong bansa tulad ng South Korea, Japan at Indonesia na naging self-reliant na at gumagawa at nagde-develop ng sarili nitong mga equipment. Ito nga po mga idol ay nakakatulong upang mas lumakas at mas maging solido ang depensa ng isang nasyon. Bukod nga po sa mga barko at eroplano ay posible rin mag-develop ng mga missiles ang Pilipinas. Kapag nagkaroon nga po tayo ng sapat na budget upang pondohan ang iba't ibang proyekto ng ating bansa, ay siguradong kakayanin natin mag-develop ng mga malalakas na missiles na pwedeng ipantapat sa mga kalaban. Iba na nga pong labanan ngayon mga idol, kaya't kung sakasakali ay kailangan maging handa ang Pilipinas sa mga posibleng mangyari. Bukod nga po sa pag-acquire ng mga modernong kagamitan, ay dapat gumawa rin ng sariling mga armas ang Pilipinas. Ito nga po ay para din sa future ng ating bansa at nang sa ganon ay hindi na tayo umaasa sa mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!